Yun. Dito eh. Ayun na. Bearing yan eh, oh. Oh, bearing, oh. Oh, ayun, bearing to. Kailangan talaga kalasin yung mga bearing yan. Dito lang naman may bearing yan sa harap eh. Malinaw pa ba video natin? Malinaw ba? Pogi ba ako? Sige, sige, okay na yan. Ma! Anak ng CEO. Oy, mga kapatid, meron akong good news sa inyo. Mga kapatid, ito babasahin ko po yung good news po. Galing po ito sa Moretti, Philippines kay Sir Johnny Chotrani. Ito po ang sabi niya. Bossing, ayan, yesterday po ha. Bossing, kumusta? Hopefully by mid to the last week of June, nandito na yung mga conversion kits natin. And then we install it po sa Toyota Vios. So nag-reply naman ako, wow sir, marami na pong nag-aabang sa conversions po. Tapos sabi niya, need to finalize the price with you, my dear. Tawag sa akin ni Sir Johnny, no una bossing, tapos ngayon dear na. Hindi kaya napupugian na sa akin si Sir Johnny. Okay, so yun mga kapatid, yung conversion po ng electric vehicle, hindi po pala siya kwento lang. Ito po pala ay mangyayari na rin sa wakas. Dahil pa, sabi po ni Sir Johnny Chotrani, hopefully by mid to the last week of June. Ano ba ngayon? May. So last week of June ay darating na raw yung mga conversion kits natin. At ilalagay doon sa Toyota Vios. Okay, ito mga kapatid, explain ko lang sa inyo ha. Ito pong conversion ng electric vehicle from internal combustion engine, halimbawa tulad nito, ayan, may maingay na tumutunog. Kanina pa namin hinahanap, sabi ko nga sa bearing ang problema nito, kaya kakalasin talaga yan. Ngayon, internal combustion engine to battery electric vehicle. Sa battery electric vehicle, wala kayong maririnig na ingay. Ang ingay lang na maririnig nyo ron ay yung pong ugong ng auxiliary fan. Kasi talagang maingay po yun, numuhuni yun. Ngayon, sabi ni Sir Johnny, ito muna ay susubukan sa Toyota Vios, yung personal niyang sasakyan. Biro mo, pag nag-convert tayo ng electric vehicle, lahat tatanggalin yan eh. No? Kung halimbawa, kotse, lahat tanggal yan. Tapos, transmission tanggal, propeller tanggal, kasi doon tayo magpuposisyon ng battery. Tapos dito naman yung mga modules. Kaya po, itong conversion po ng electric vehicle, hindi po ito simpleng trabaho. No, napakalaking trabaho po nito. At ang sabi ko nga po kay Sir Johnny Chotrani, hindi pwedeng auto runs lang ang gagawa niyan. Dapat kasama din po namin yung mga engineers po ng Moretti, Philippines. Kasi hanggang sa mga pagkakataong ito, ang Moretti, Philippines naman ay nagbebenta pa rin ng mga electric vehicles. Yun nga po katulad po nung EV ko na Conserva. At may mga maliliit pa ng mga EV na binebenta electric vehicles. So kumbaga, sa pagko-convert namin ng electric vehicles, meron kaming gagayahan na mga units na umaandar, gumagana na mga binebenta po ng Moretti, Philippines. Kaya lang, pagdating po sa conversion, dapat talaga ito ay matest natin at magawa natin ng tama. Dahil napakadelikado po kapag ang isang sasakyan ay kinonvert mo ng electric vehicle, malaki ang baterya, yung lithium iron phosphate, kapag mali ang conversion mo, pwedeng sumabog yun. At delikado, baka mawalan na ng trabaho si Autorans. Kaya hindi pwedeng basta conversion lang na ginagawa ng mga nag-iisip na i-convert lang. Or meron na rin po kasi nakapag-convert nito, even sa ibang bansa, sa Los Angeles, no, marami po dyan sa California, sa Australia, marami na rin po nagko-convert. Pero dito sa Pilipinas, ito pong full kit, no? Electric vehicle kit na ilalagay natin sa mga ganitong sasakyan, tulad po ng Toyota Vios, ay in-order nga po yan ni Sir Johnny Chotrani. Marami tayong magiging dito issues eh. Kasi syempre, yung gauge mo, yung panel gauge mo, kapag tinanggal mo yung dating engine, hindi na yun magagamit. No? Yun nga lang masiraan ka ng isang sensor, mag-check engine na yun. Kaya totally, kapag tayo ay nag-convert ng electric vehicle, combustion engine to electric vehicle, tulad ng Vios na yon, yung lahat na nandoon sa panel gauge mo, mababaliwala na po yun. No? Ang mga gagana lang dyan, na i-isolate natin,
yung doon sa kanyang electrical system, yung headlight, no? Even yung aircon. Kasi ang ilalagay na rin namang aircon dito ay yung mga electric aircon, ang compressor. Kasi wala na po itong makina na combustion engine. At pagdating naman po doon sa kanyang power steering, siyempre electric power steering na rin po ang gagamitin dito dahil wala na po itong hydraulic motor na papaganahin naman ng combustion engine. So hindi po ito simpleng trabaho, itong pagko-convert natin ng internal combustion engine to electric vehicle. Mas magiging simple ito mga kapatid kung ang i-convert mo ay yung mga hindi pa naka-ECU na mga engine. Halimbawa tulad na lang nung owner type Jeep ko or yung Volkswagen, hindi yan magiging masyadong pahirap na gawin. Kasi nga wala siya nung mga electronics na gumagana ngayon doon sa inyong sasakyan. Tulad na lang ng mga sasakyan na naka-ABS na siya, yung mga sasakyan na meron siyang stability control, kung yan ay pakukonvert nyo to electric vehicle, may invalid po yung mga programs po na yan, yung mga features po na yan. Itong gagamitin nating electric vehicle kit ay katulad lamang din ng mga ginagamit po ng Moretti Philippines. Pagdating doon sa mga higher end or medyo mataas na technology ng mga conversion kits ay wala pa po tayo dyan. Magsisimula muna tayo doon sa pinaka-entry level lang din po nitong mga conversion kits po na to. Ang isa pa pong problema mga kapatid, ito po. Yung pagdating po doon sa registration. No? Ang Moretti Philippines, registered sila na nagbebenta ng mga electric vehicles. So ang hindi pa natin alam dito kung yung bang i-convert ni Moretti Philippines ay papayagan ng LTO na ma-register. So isa pa po yan sa inuupuan namin at wino-work out po ng Moretti Philippines para maging swabe yung gagawin nating trabaho. Ito ang isang medyo irony po dyan eh. Halimbawa, pumayag ang gobyerno na sige, Autorans, mag-convert ka ng electric vehicles. Tapos kausap ko na rin si MGC, si Menard Casabal dyan sa Batangas. Pare, pag natuloy itong mga conversions natin ng mga electric vehicles, ikaw naman ang bahala dyan sa Batangas. Di ba? Tapos syempre, meron pa rin tayong magiging mga kasangga ng mga shops na pwede rin mag-convert ng electric vehicles. Eh baka mamaya wala nang bumili ng mga binebentang mga EV ngayon, yung mga nagsisikatan ng mga EV. Kaya iyan ang isa rin sa magiging problema na kakaharapin natin. Kaya po lahat ito pinaplansya muna ng Moretti Philippines para po maging maayos at walang magiging problema maging sa pagre-register po ng mga i-convert nating mga converted na electric vehicles. Ngayon, ito pa mga kapatid. Kaya lang naman namin susubukan muna sa Toyota Vios ni Sir Johnny at sinabi ko nga rin na subukan ko doon sa owner type Jeep para po masiguro natin na yung gagawing trabaho ay magiging mahusay talaga. Perfect. Dapat ligtas, dapat safe. Hindi siya dapat yung sasabog. At lahat ng mga fabrications na gagawin doon sa engine bay, yung lalagyan ng battery, na service battery, yung lead acid, yung lalagyan ng generator, yung lalagyan ng motor, yung lalagyan ng inverter, yung mga modules doon, pati yung charging port, lahat yan nakaayon dapat doon sa tamang design ng isang electric vehicles. Hindi pwede dito yung kasalang ng kasa, welding lang ng welding, tapos pagtakbo mo, nagkahulugan yung mga modules o kaya naman yung battery na malaki, no? Malaki yung battery nun, basta na lang i-welding doon sa flooring nung BIOS, eh hindi ho pwede yun. Dapat talaga magagawa siya ng sariling bracket na bakal para iyon ang hahawak doon sa battery. Hindi pwedeng doon ka lang mag-welding sa yero nung BIOS na gagamitin nating model nitong conversion. Kasi manipis lang din naman ng yero nun. Hindi yun tatagal. Kailangan gagawa ka talaga ng frame na kung saan doon ngayon ituturnilyo yung lithium ion phosphate na malaking battery po na yun. So kapag ka BIOS ang i-convert, dapat iyan ay nasa around 30 kilowatt hour yung battery niyan or mas mataas pa doon. Kasi medyo malaki na si BIOS compared doon sa Conserva. Si Conserva kasi ay nasa 28 kilowatt hour lang po yung battery na ginamit doon. Eh nakukulangan nga ako doon sa power ni Conserva. Kaya dapat kung BIOS, mas malaki pa sa 30, dapat mga 40 plus or nasa 50 para talagang long range yung tatakbo po nung electric vehicle na i-convert po natin na yon. So marami pa pong pag-uusapan dito sa LTO, sa safety, so kasama dyan ng DOTR, sa Department of Transportation,
dapat lahat ng gagawin ni Moretti Philippines, katandem si Autorans, dapat talaga makapasa. Kaya antabayanan nyo mga kapatid, pagdating ng mga electric vehicle kits po na yan, na sinasabi po ni Sir Gianni Chotrani na by last week ng June, darating na po itong mga conversion kits po na ito, susubukan muna namin ito doon sa mga personal naming sasakyan. Kasi ayaw naman namin na sirain yung sasakyan nyo. Halimbawa, may nag-offer, o sir, okay lang, itong sasakyan ko, yan ang gawin yung model. Kalas-kalasin nyo yan. I-convert nyo ng electric vehicle yan. Paano kung hindi ma-approve ng LTO? Yun ang malaking problema. Di ba? Kaya, ang sabi nga po ni Sir Gianni, Boss Randy, tawag niya sa akin boss, siya naman talaga yung big boss. No? Siya yung CEO. Pero mamaya, papakita ko sa inyo yung cameraman ko, siya yung mukhang CEO. Mamaya, papakita ko po sa inyo yon. Pero si Boss Jan, yung sabi niya, kailangan, Boss Randy, ma-finalize natin yung presyo at ma-finalize din natin yung conversion kung ano yung gagawin. So ito, panibagong R&D to. Although nandyan na yung kits, pero talagang kailangan pa rin ito ng research and development. Hindi ito mangyayari ng 1 linggong upuan lang namin. No? Lahat ng mga ilalagay na pyesa doon sa BIOS na yon at lahat ng mga kulang pa ay aming i-research at i-develop. Maging yung kanyang axle, no? Yung magpapaandar doon sa gulong. Kung halimbawa front wheel drive, yung i-retain namin sa Vios, iba yung CB joints nun, iba yung axle nun. Pwede nating ma-maintain yung kanyang suspension, pero ang magiging issue dito ay yung kanyang wheel hub, yung kanyang gulong, no? Yung axle na nakakabit doon sa kit na darating. Kasi yung motor po kasi na darating dito sa electric vehicle kit, may sarili ng axle yan. Kaya dito, gagana na naman dito, yung magpapadevelop din tayo nung axle na mag-fit doon sa wheel hub. Marami pa pong trabaho to. Doon sa kanyang anti-lock braking system, may sarili pong ABS itong mga kits po na darating. Kaya yung lumang ABS system, nung BIOS na yon, mababaliwala na din po yun. Kaya yung darating na electric vehicle kits po na yun, may sarili din po siyang panel gauge. Medyo maliit lang. No? Kasi nga, digital na siya, hindi na kailangan yung sobrang dami, sobrang laki ng panel gauge. At doon sa mga nagtatanong, nagko-comment sa akin, katulad din do ba nung sa Conserva, yung gauge, no? Hindi pa po natin alam yan, pero malamang mas malaki doon yung darating po na panel gauge ng conversion kits na in-order po ni Sir Gianni. Meron palang sagot sa akin si Sir Gianni kasi sabi ko, yes sir, tell me po when po ako pupunta sa office nyo para mapag-usapan po ang pricing. Salamat po sir. Kangi-kangi na lang, sumagot po pala siya, pagdating ng mga kits dito, bossing. Sabi niya, magpupunta ako doon sa opisina para pag-usapan namin yung pricing po ng conversion. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, hindi ito ordinaryong conversion na ilalagay mo lang yung kits at okay na, aandar na yung sasakyan. So maraming magiging trabaho dito, katulad lang din kung paano po kami nagre-repair ng mga sasakyan. Halimbawa, dito sa BIOS na to, may nasirang pyesa dyan, no, hinahanap namin yung problema at para makabili ng pyesa. Ito po kasi tatanggalin mo yung original na ano niya, na setup niya, yung combustion engine. So talagang maraming magiging issue at isa-isa naming ikakalasin yan. At saka namin ngayon ipoporma itong electric vehicle kits. Yung electric vehicle kits po na darating, hindi ko pa rin alam kung ano yung mga included doon. Kung kasama na ba yung electric aircon, kasama na ba yung electric power steering, or kung kasama na rin ba yung battery. Kaya lahat po yan mga kapatid, ang tabayanan nyo, kapag dumating po yung buong kits po na yan, palagay ko po magbibigay talaga ng pag-asa doon sa mga gusto talagang maka-avail po nitong conversions po na to. Pero tandaan nyo po mga kapatid ngayon naglalakad tayo sa isang madilim na lugar kasi hindi natin alam kung kapag po ba nakapag-convert na tayo ay i-approve ng gobyerno. So alam nyo na kung anong gusto kong sabihin. Dapat talaga makikiusap tayo sa kanila or kung talaga bang makapapasa rin yung trabaho ni Moretti at saka ni Autorans. So ito itatry muna natin ang itatry ito doon nga sa Vios at itatry din natin doon sa owner type Jeep po ni Autorans. Kaya abangan nyo po yung mga susunod ko pa pong mga vlogs tungkol dito. At open naman po si Sir Gianni
na talagang nagme-message po siya sa akin at binibigyan po tayo ng mga information na talagang tuloy po pala ito pong conversion natin ng electric vehicle. So ulitin ko po sa inyo, ito po yung kanyang message ha. Bossing, kumusta? Hopefully by mid to the last week of June, nandito na yung mga conversion kits natin. Kasama talaga si Autorans ha, natin sabi niya eh. And then, we install it po sa Toyota Vios. Hindi po ito yun ha, ito yung customer po namin. Pero ganitong kalaki, yung Toyota Vios. Sabi ko naman, wow sir, marami na pong nag-aabang ng conversions po. Need to finalize the price with you my dear. Ayan. Tapos sabi ko naman, kanina, today, yes sir, tell me po when po ako pupunta sa office nyo para mapag-usapan po ang pricing. Salamat po sir. So sabi ni sir, pagdating ng mga kits dito, bossing. So, ibig sabihin, last week ng June, pupunta ako dyan sa Moretti, Philippines para i-check lahat yung mga electric vehicle kits na darating po dyan sa Pasig, sa Moretti, Philippines. Sana, mayroong pwede doon sa owner type jeep ko. No? Mag-aabono na ako dito, magbabayad ako kay Sir Jati, at iuna kong i-convert itong owner type jeep. Bakit po? Si owner type jeep po, naka-electric aircon na po yon. At naka-electric power steering na siya. Ang kulang ko na lang doon ay yung mismong powertrain ng electric vehicle. Yung motor at saka yung mga modules at saka yung baterya. Kaya mukhang mas magiging mabilis ang conversion sa mga ganong klase ng sasakyan, pero ang presyo, magkano? Iyon ang palaging tanong. Baka yung iba, manghinayang, owner type jeep lang to, bakit i-convert ko pa to ng electric vehicle? Baka ganun naman ang isipin nyo sa akin na nagyayabang si Autorans. Hindi po. Kaya ko po yun i-convert para doon sa safety. Magawa natin yung owner type jeep na yon, lahat ng dapat ayusin para mapatunayan natin na yung ating pagko-convert ng electric vehicle ay magiging safe din po. Ang mga magiging kasama po natin dito po sa project po na ito, na conversion from combustion engine to electric vehicle, battery electric vehicle, unang-una na po, nababanggitin ko, syempre, ang Moretti Philippines, si Sir Johnny Chutrani at ang kanyang mga engineers. At syempre, kasama si Sir Neil Brillantes. Ngayon, kasama din po ang Renzo Auto Clinic, na ito naman ay sa pangunguna po ni paring Ren Morales. Pati sila Doms, sila Ace, kasama po natin yan. At syempre, Autorans, lahat po ng mga tao dito sa Autorans ay pagtutulong-tulungan po natin yung trabaho po dyan, lalo na yung grupo ng ating fabrications. Tapos, ang isa din sa magiging kasama natin, syempre, itong ating machine shop, si Peter, at hindi pwedeng mawala yung mga supplier po natin dyan sa Blumentritt at sa Banawe, si B-Series Auto Parts, si Ariel Sonorio, at si Rupa Rosario. So, hindi sila pwedeng mawala dahil malamang kakailanganin din natin ng ilang mga surplus parts dito na magagamit natin doon sa conversion. So mga kapatid, antabayanan nyo po itong magandang future ng conversion na mula po kay Sir Johnny Chutrani ng Moretti Philippines. Huwag po kayong mag-alala kapag po ito ay naging positibo talaga. No? Positibo, sabi nga po nung kaibigan ko po na si Kadong Cardinosa, O1 po ng Eastern Samar. Sabi niya po sa akin, nag-usap po kami kagabi, lahat ng mga bagay na dumarating sa buhay mo, gawin mong positibo na mangyayari sa'yo. Kahit na medyo nasaktan ka, nalungkot ka, positibo pa rin yan. Dapat lahat ganun para maging maganda ang outcome at hindi ka naman talaga pababayaan ng ating Diyos kapag ka ikaw ay laging positibo sa iyong mga nararamdaman at sa iyong mga ginagawa. Kaya po mga kapatid, lagi lamang po kayo manood nitong aking mga vlogs at wag po kayong mag-alala. Tuloy na po ang conversion po ng combustion engine to electric vehicle dito po sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat.